Ito ang I24 News English. Ako si Natasha Kurchek. Salamat sa pagsama. Nagsimula na ang unang araw ng tigil putukan ng Islamic Republic of Iran, US at Israel. Ngunit ang pokus sa Israel ay mas nakatuon sa mga kaganapan sa hilaga ng bansa. Sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na handa ng Israel para sa direktang negosasyon sa Lebanon upang tanggalin ang armas ng Hezbollah at posibleng magtatag ng mapayapang relasyon. Nangyayari ito habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Washington. Iniulat na hiniling ni Pangulong Donald Trump kay Netanyahu na bawasan ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Babala na ang patuloy na mga pag-atake ay maaari magpabagsak sa marupok na tigil putuhan sa pagitan ng Israel at ng Islamic Republic. Kahapon, sinabi ni US Vice President J.D. Vance na pumayag ang Israel na pigilan ang sarili matapos ang pinakamalaking pambobomba nito sa Lebanon na tumama sa mga pasilidad ng Hezbollah sa Beirut. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon at nagpakawala ang Hezbollah ng halos 70 rocket sa hilagang Israel ngayong araw. Tawagin natin ang security analyst na si Jacob Lapin at senior correspondent Owen Alterman. Gusto kong talakayan ang detalye ng usapan ng Israel at Lebanon. Malaking usapin talaga ito. Yung ideya na magkaharap sa isang mesa ang mga negosyador ng Israel at Lebanon. Ano kaya itsura nun? Saan ito mangyayari? At ano ang alam natin na yon? Tama, Natasha. Iniulat ng Hebrew Channel na gaganapin ang pag-uusap sa Martes sa State Department. Dalawang ambasador sa Estados Unidos mula sa panig ng Israel, si Yechiel Leiter, ang ambasador ng Israel sa Estados Unidos, na namamagitan ng Trump team na posibleng may input o posibleng paglahok, institutional man, mula sa Board of Peace. Iyan ang ilan ulat kamakailan, kaya may inisyatiba mula Amerika at mahalagang bigyan diin ito. Ang mga Pranses, Natasha, ay tila naalis na sa usapan at siguradong hindi sila masaya sa Paris. Para gawing mas kaaya-aya ang puntong iyon sa pananaw ng Israel, nagbigay ulat si Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar sa taklong European Foreign Ministers ukol sa updates sa pag-uusap sa Lebanon. Ang German, Italian at Greek Foreign Ministers na hindi isinama si French Foreign Minister Jean-Noel Barrot. Oo, Yakov. Gusto kong talakayan kung gaano ka-realistikong mangyari ang direktang negosasyon sa pagdidesarma ng Hezbollah. Dahil sa katotohanan noong panahon ng tigil putukan na nakita natin, alam mo, noong 2024 hanggang 2025, sinabi ng Lebanon na didesarmahan nila ang Hezbollah, aalisin ang lahat ng armas ng grupong teroristang suportado ng Iran. Malinaw na hindi yun nangyari at ngayon ay nakikita natin ang hindi pangkaraniwang dami ng pag-atake sa Israel, lalo na sa nakaraang 24 na oras. Ano ang masasabi mo dito? Ano bang maaring ialok ng Lebanon sa Israel na hindi pa nito na ibibigay? Maaring mag-alok ito ng isang pangako na kailangang subukan sa aktual na sitwasyon upang maiwasan mismo ang iyong binanggit. Tamakan ng tigil putukan, parang palabas lang ang ginagawa ng Lebanon. Nagkukunyari silang pumupunta sa mga bayan sa timog at parang tinatanggal lang sa listahan. Sinasabi nilang na-scan na at walang armas dito. Sa kabila ng lahat, maraming armas ang itinago sa mga bunker ng mga bahay na sinasadyang hindi pasukin ng mga sundalo dahil ayaw nilang makabangga ang kapwa Shiite na miyembro ng Hezbollah dahil kalahati ng Lebanese army, pati mga sundalo at opisyal ay Shiite. Kaya kailangan ng Lebanon na iwasan ang pagpapakitang tao at ang pekeng pagpapakita ng sitwasyon at patunayan talaga na handa itong harapin ng Hezbollah at manalo. Ngayon, kung gagawin nila yon, at isaalang-alang natin na ang Hezbollah na haharapin nila, kung gagawin nila ito ay mas mahina na kumpara sa Hezbollah na nakaharap natin dati. Dahil galing ito sa isang malaking bigmaan laban sa Israel. Kung mangyari ito at makitang kinukuha na nila ang kontrol sa mga lugar na ito, maaring maging pilot case ito at hindi mananahimik ang Hezbollah. Hahamonin nila ang gobyerno ng Lebanon at posibleng subukan sakupin ang bansa, kaya hindi ito magiging madali. Kung pumasa sila sa pagsubok, sa tingin ko, walang masasaya sa Israel na makita ang hilagang kapitbahay nitong may tunay na soberanya. Maaring magdulot ito ng pagbabago sa relasyon at pag-atras, pero malayo pa tayo roon na yon. Tama, ang ibig kong sabihin, malinaw na nabanggit mo na labis ng napahina ang Hezbollah. Ngunit iyon din ang inisip ng mga puwersang panseguridad ng Israel matapos ang putukan ng Hezbollah at Israel pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Sa huli, nakikita natin, gaya ng sinabi ko, daan-daan at daan-daang mga pag-atake. Sa ilang araw, nakita talaga natin ang daan-daang pag-atake araw-araw.
Ano masasabi mo tungkol doon? Paano natin malalaman ang lawak ng pinsala sa Hezbollah? Sige, himayin natin yan. Kapag sinabi nating napahina ito, anong ibig nating sabihin? At saan ito napahina? Saan naman ito hindi napahina? Nung bisperas ng Oktubre 7, 2023, may higit 200,000 projectile kasama ang mga mortar ang Hezbollah sa kanilang arsenal. Ito ang pinakamalaking at pinakaarmadong teroristang hukbong hindi estado sa mundo na mas malaki ang lakas putok nito kaysa sa karamihan ng mga bansang NATO. Ngayon, lumaktaw tayo sa pagtatapos ng digmaang yon at natira na lang sa Hezbollah ang halos 20,000 hanggang 25,000 projectile. Mas mababa yon sa 200,000 kaya makikita talagang humina sila at napuksa ang kanilang pamunuan. Napuksa ang kanilang command at control dahil sa Operasyon Pedro at mga atake ng Israeli Air Force. Ano naman ang nangyari nung tigil putukan? Nung tigil putukan, nagsimula silang magtipon muli. Sinimula nilang gamitin ang tigil putukan bilang pagkakataon para muling magtipon-tipon. Hindi sila nag-angkat ng maraming armas dahil nawala ang Syria bilang ruta ng pagpupuslit ng kunin ito ni Al-Shara. Pero nahanap nila ang mga rocket na naipasok bago Oktubre 7 at naghanda ng mga posisyon para sa pagpapaputok. Nakita natin na lalo pa silang lumakas sa tigil putukan. Hindi naging epektibo ang tigil putukan at kahit 2 beses o 3 beses umatake ang Israel sa isang araw, hindi pa rin ito sapat. Kaya lahat ng yan ay kailangang maiwasan sa susunod. Tiyak na humina ito. Pagkatapos ay nagsimula na naman itong lumakas. Ngayon, ayon sa iyo, 100 rocket kada araw ang tumatama sa Hilaga. Ngayon, dapat nating siguraduhin na hindi na sila muling magtitipon anuman ang mangyari. Ngayon, pupunta tayo kay Balir Sladin, ang ating correspondent sa Hilagang Israel. Kasunod ito ng bagong babala ng militar ng Israel para lumikas ang ilan sa Timog Beirut, kuta ng Hezbollah, bilang paghahanda sa posibleng dagdag na airstrikes. Balir, paki-explain kung anong nangyayari ngayon. Nasa Kiryat Shmona ka. Ito ay isang bayan, isang lungsod ng Israel sa Hilaga na paulit-ulit ng tinatamaan ng mga atake mula sa Hezbollah. Oo, tama. At iyan ang nangyari sa buong araw na ito. Siguro sa nakalipas na ilang oras, naging medyo tahimik dito sa Kiryat Mona mismo. Sa kanlurang Galilea, Nahariya, at ilang maliliit na bayan, nagkaroon ng sunod-sunod na rocket attack. Mga kalahating oras na ang nakalipas, 5 rocket ang pinaputok sa Nahariya, pero lahat ay na-intercept. Gayon din, isang drone na papunta roon ay na-intercept din. Ang karamihan sa mga drone at rocket ay talaga namang nai-intercept. Pero ang sitwasyon dito, syempre, ay hindi na matiis para sa mga residente ng Hilaga, na kailangan nilang pumunta sa silungan tuwing may panganib sa loob ng napakaikling panahon. Ngayon, tungkol sa mga pag-uusap dito, sa susunod na Martes, magkakaroon ng pagpupulong ang embahador ng Lebanon sa Washington at ang embahador ng Israel sa Washington, si Yochai Later. Pareho silang magsisimula ng mga negosasyon ayon sa sinabi ng punong ministro. Tiyak na isang dramatikong hakbang ito ng Israel. Pero sinasabi ng mga opisyal ng Israel na hindi ibig sabihin nito o hindi nangangahulugan na titigil ang operasyon dito. Ipagpapatuloy ng mga tropang Israeli ang kanilang operasyon sa lupa at tuwing may panganib sa mga tropang Israeli o sa mga mamamayan sa hilaga ng Israel, magkakaroon ng pag-atake mula sa Israel. Hindi malinaw kung mangangahulugan ito ng pagbawas ng mga pag-atake sa mga kuta ng Hezbollah, halimbawa sa Beirut. Dahil tiyak na may sarili itong kahulugan habang pinag-uusapan natin dito ang mga negosasyon na dapat ay nagaganap. Ngunit tiyak na hindi magkakaroon ng pansamantalang tigil putukan. Ito ay ayon sa sinasabi ng mga opisyal ng seguridad ngayon. Ang huling bagay na gusto kong banggitin dito ay ang reaksyon mula sa mga residente ng Hilaga at partikular mula sa alkalde ng Kiryat Mona dito, si Avichai Stein, nakaka-post lang. Pinwersa ng Iranian ang mga Amerikano na magpasya habang ang gobyerno ng Israel ay nakalusot. Kami, ang mga residente ng Hilaga ay hindi papayag na maging biktima ng tinatawag na kapayapaan. Hindi kami susuko sa terorismo. Ito ang unang reaksyon mula sa isang alkalde ng malaking lungsod dito sa Hilaga. Sige, si Balir Sladin ay kasama natin mula Kiryat Shmona sa hangganan ng Israel at Lebanon. Salamat sa balita. Ipasok na natin si Teniente Coronel sa Reserba, Sarit Zahavi. Siya ang tagapagtatag at presidente ng Alma Research and Education Center at mula sa Hilagang Israel. Marahil ay narinig mo na ang sinabi ng aking correspondent na si Balir Sladin tungkol sa mga reaksyon ng mga alkalde sa hilagang bahagi ng Israel.
Gusto kong marinig ang pananaw mo at ang sinasabi ng mga Israeli na nakatira ngayon sa hilagang komunidad. Tungkol sa posibleng negosasyon na ito o sa mga negosasyon na inanunsyo na ngayon na magaganap sa pagitan ng Lebanon at Israel. Naniniwala ba sila na magdudulot ito ng mas ligtas na sitwasyon para sa kanila? May problema kay Sarid Zahavi, kaya balik muna tayo sa studio at hintayin natin makabalik siya. Alam mo, Owen, gusto kitang tanungin tungkol sa relasyon ng US at Israel sa ngayon. Dahil ang ideya na pupunta ang Israel sa negosasyon, sa negotiating table. Pasensya na kasama ang Lebanon pagkatapos ng talagang pagkabigo ng gobyerno ng Lebanon na tuparin ang sinabi nilang gagawin nila. Ang layunin ay tanggalan ng armas si Hezbollah at gawing ligtas ang Southern Lebanon para sa mga Israeli. Ano ang sinasabi nito tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ng Estados Unidos at Israel? Natasha, sa media ng Israel at buong mundo, itinuturing itong desisyon ng gobyerno ng Israel dahil sa US pressure. Siguro yon ang ibig sabihin. Posible nga yon, pero dapat ding banggitin na nung simula ng digmaan. Ipinadadala ni Benjamin Netanyahu ang kanyang malapit na pinagkakatiwalaan, si Ron Dermer, ayon sa iba't ibang ulat upang hawakan ang usaping ito at simulang alamin ang posibilidad, ang potensyal para sa mga pag-uusap. Hindi pa handa ang Israel sa bukas at pampublikong pag-uusap, lalo na sa mataas na antas. Pero sinusubukan nilang pag-aralan ito. Naniniwala ako na may matibay na dahilan ng Israel para gawin ito sa ilang kondisyon. At ang nakita natin sa mga pahayag ng gobyerno ng Lebanon sa unang mga araw ng digmaan, sa tingin ko ay naglatag talaga ng pundasyon para doon. Pagkatapos ay nakita natin ang pagbabago ng direksyon ng gobyerno ng Lebanon. At pagkatapos, pabalik dito, isang huling punto. Ang tunay na tanong ay, hanggang saan papayag ang Israel sa tigil putukan? At hanggang saan magkakaroon ng kapalit sa pagitan ng pagpapatuloy ng mga usapan at pagbawas ng aksyong militar? Tama, gusto kong bumalik kay Sarid Zahavi na kasama natin ngayon. Sana mas malinaw na ang tunog. Sarid, gusto kong ipagpatuloy mo ang pagpapaliwanag tungkol sa sinasabi ng mga Israeli sa hilagang bahagi ng Israel na yon bilang tugon sa nalalapit na negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Una, kailangan kong sabihin na nakinig ako sa reporter sa Kayak Mona. At mukhang ang mga sirena at pag-atake ng Hezbollah ay lumilipat mula Ferashmuna papuntang Ngaria. Dahil nitong nakaraang oras ay palagi namin naririnig ang mga pagsabog dito sa itaas namin. At ang area Maalot, Gesher Aziv ay palaging binobomba. Naiintindihan namin na mas maganda ang nagawa ng IDF. Nakita namin ang ginawa nila sa Beirut nitong nakaraang 24 na oras. Napakahalaga nito. Ito ay pag-atake sa punong tanggapan ng Hezbollah. Dahil sorpresa ito, naniniwala akong nagtagumpay sila roon. Sinabi ng IDF na ilang daang operatiba militar ng Hezbollah ang napatay. Malinaw na kailangan natin ng tigil putukan, pero hindi ibig sabihin nito na kailangan natin tapusin ang ating presensya sa Lebanon at magkaiba ang dalawang bagay na ito. Kaya naiintindihan ng mga Israeli na nakatira sa Hilaga na kailangan ipagpatuloy ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah hanggat maaari hanggat pinapayagan tayo ng tinatawag nating international clock. At natutuwa ako na nilinaw ng husto ng mga Amerikano na walang koneksyon ang nangyayari sa Lebanon at ang nangyayari sa Iran. Kasabay nito, kailangan natin ng kasunduan. Ngayon, nagtatrabaho ang IDF para makakuha ng mas magandang kasunduan. Kung mumina Hezbollah at lumakas ang pamahalaan ng Lebanon, gaganda ang kasunduan. Inaasahan ko ang kasunduan ay magiging iba kaysa sa mga nauna at hindi ibabase sa 1,701. Sa paraang papayagang malatili ang IDF sa Lebanon hanggang makita namin ang resulta mula sa pamahalaan ng Lebanon at matiyak ang aming kaligtasan sa Hilaga. Interesante ang sinabi mo dahil binanggit mong sumang-ayon ng Estados Unidos sa Israel na hindi kailangang isama ang Lebanon sa tigil putukan kasama ang Republikang Islamiko ng Iran. Ngayon, naririnig natin mula sa presidente ng US na kailangang bawasan ng Israel ang kanilang mga pag-atake. Ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano pa maaaring gawin ng Israel kung hindi na nila masasabi natin kayang ipagpatuloy ang pag-atake sa mga target ng Hezbollah, sa mga kuta ng Hezbollah sa Beirut, halimbawa?
Naniniwala ako na kung babasahin nating mabuti ang pahayag ng Amerikanong presidente, malinaw na sinasabi niyang mabukus ang Israel sa South Lebanon at iwanan ang Beirut sa pamahalaan ng Lebanon. Ang tunay na tanong ay wala sa dalawang lugar, kundi nasa hangganan ng Lebanon at Syria na bihirang binumba ng Israel. At ito ang ruta ng pagpupuslit ng mga armas. Kailangan nating maghintay at tingnan kung doon ay kaya nating pigilan ang pagpupuslit na iyon at magpatuloy sa pambobomba. Kung pinapayagan tayong manatili sa Lebanon at may buffer zone na maglalayo sa Hezbollah sa ating komunidad, mahalaga ito. Tagumpay pa rin ito kahit paano, pero wala pa rin tayong nakikitang pagbabago sa ugali ng pamahalaan ng Lebanon sa loob ng 20 taon gaya ng nabanggit ko. Sabi ng Israeli Homefront Command na ang kanilang mga patakaran sa panahon ng digmaan na malaki ang naluwagan kahapon, syempre nakita nating nabukas muli ang mga paaralan, ay mananatiling hindi mababago hanggang Biyernes ng alas 5 ng hapon. Bukas, magsasagawa ng bagong pagsusuri ang Homefront Command kung ano ang maaring gawin ng mga Israeli. Pero muli, tandaan ninyo, sa mga lugar na malapit sa hangganan, tulad ng kung saan nagulat si Sarit, karamihan sa Golan Heights, Upper Galilee at mga lugar sa Haifa, ang mga gawaing pang-edukasyon ay kailangan gawin pa rin sa mga bomb shelter. Gusto ko lang mabilis na bumaling sa iyo, Yaakov. Alam mo, mula sa pananaw ng seguridad, ano ang dapat gawin ng Israel para mapanatili ang seguridad ng mga residente sa Hilaga habang nananawagan ng US na bawasan ang mga pag-atake? So tingin ko, tulad ng sabi ni Sarit, dapat makita ng mga komunidad sa Hilaga na malakas ang presensya ng IDF sa kabila ng hangganan. Hindi sila mapoprotektahan mula mismo sa hangganan. Parang gusto mong manalo ang soccer team habang nasa linya lang ang goalkeeper. Hindi gagana yon. Kailangan mong pumasok sa teritoryo ng kalaban at pigilan ang mga atake mula doon. At dahil dyan, sa tingin ko, ang presensya sa lupa ng IDF ay mananatiling pangmatagalang bahagi. At pagkatapos, anumang kasunduan ay malamang na magsasabi na, tingnan mo, kung gusto mong bumalik ang IDF sa Israel, kayo ang dapat magpakita, kayo, ang Estado ng Lebanon, na kaya ninyong harapin ng maayos ang Hezbollah sa pagkakataong ito. Pwede ninyong labanan kung ayaw nilang magdisarma at kaya ninyo silang talunin. Pag nakita ito ng Israel, may bagong realidad tayong haharapin. Hanggat hindi ito nakikita ng Israel, igigit nito ang buong karapatang manatili bilang puwersang panlupa sa katimugang Lebanon na may ganap na kontrol sa seguridad hanggang Ilog Latani. Iyan ang kailangan ng mga komunidad sa Hilaga para maramdaman ang kaligtasan. Sige, ngayon, lilipat tayo, pasensya na, sa mga mahahalagang pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Pupunta tayo dyan, pero hindi kalmado ang tono ngayon. Kinumpirma ng Iran na patungo ang kanilang delegasyon sa Islamabad at inamin nilang muntik na silang tumugon sa paglabag sa tigil putukan kagabi bago na magitan ng Pakistan para pakalmahin ang sitwasyon. Pero kasabay nito, mas pinatitindi ni Pangulong Donald Trump ng US ang kanyang retorika. Nagbabala siya na laging handa at alerto ang puwersa ng US sa Iran at paligid dito hanggang makamit ang tinatawag niyang tunay na kasunduan. At kung hindi, ayon sa kanya, magsisimula ang putukan ng mas malaki, mas matindi at mas malakas kaysa sa anumang nakita ng sinuman noon. Ganito ang aktual na sitwasyon. Isa sa pinakamalaking hadlang ay halos sarado pa rin ang kipot ng Hormuz at halos wala ng barkong dumadaan doon. Kaunti na lang ang barkong dumadaan araw-araw kumpara sa mga 140 bago ang digmaan. Nililimitahan pa rin ng Iran ang pagdaan at nag-aalok ng alternatibong ruta para makaiwas sa posibleng naval mines. May mga pag-uusap na nangyayari o nakatakda pa lang, pero nananatili pa rin ang presyon, banta at mga estratehikong kipot dito. Babalikan ko si Correspondent Owen Alterman dito sa studio para ipaliwanag ang mga pangyayari sa kipot ng Hormuz. Nabuksan na ba talaga ito tulad ng sabi ni Trump na pumayag ang Iran? Hindi, Natasha. Sa totoo lang, pinakamababa ang trapiko kahapon mula nung huling bahagi ng Marso at kakaunti lang ang mga barkong dumaan. At kontrolado pa rin ito ng Iran sa isang banda, ang argumento ng Iran ay saklaw ng tigil putukan ang laban ng kinasasangkutan ng Lebanon. Dahil dito, hindi sila obligado sa mga kondisyon ng tigil putukan, lalo na ang pangunahing kondisyon ng kasunduan ng Iran at Estados Unidos ukol sa pagbubukas ng kipot. Mahalagang maintindihan dito, Natasha, na itong hadlan sa negosasyon habang nagpapatuloy. Isinasagawa bilang isang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos sa isang panig at Iran sa kabilang panig. Pero may iba't ibang uri ng mga ikatlong partido. Ang Israel ay isang ikatlong partido.
Hayagang sinadigay ng Lebanon na mariin na hindi ito proxy ng Iran at ang Lebanon ay isang ikatlong partido. At higit pa doon, ang mga estado sa bulpo ay mga ikatlong partido rin. Bukod pa rito, ang mga consumer ng lanis sa mundo ay ikatlong partido din. Malinaw ang mga Briton mula sa kanilang kalihim ng ugnayang panlabas hanggang sa kanilang kalihim ng depensa na pinangangalagaan nila ang kalayaan sa paglalayag sa mundo. Mahalaga sa patakarang panlabas ng Britanya simula ika-19 na siglo ang pamamayani ng kanilang hukbong dagat at pagbubukas ng karagatan para sa globalisasyon. Hindi lang ito ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran, kahit na gusto ng mga Pakistani. Marami ring ibang ikatlong partido. At malinaw na ipinapakita ng Strait of Hormuz na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, hindi lang Estados Unidos ang haharapin nila, kundi pati na rin ang mga bansa sa buong mundo na sa isang banda, maaring mapilitan pang lumapit sa Iran, nagmamakaawa para buksan ang kipot. Pero sa kabilang banda, Natasha, maaring kumilos ang mga ito sa isang paraan o iba pa para buksan ang kipot o kahit papaano ay iwasan ito. Ngayon, Natasha, punta naman tayo sa NATO. Matagal ng critical si Donald Trump sa North Atlantic Treaty Alliance bago pa nagsimula ang digmaan laban sa Islamic Republic. Ang pag-atubili ng mga bansang kasapi ng NATO na sumali sa digmaan sa Iran ay nagpalala sa hinaing ng Pangulo kasabay ng sunod-sunod na banta sa alyansa. Samantala, nagmamadaling patunayan ng NATO na mahalaga pa rin ito. Sabi ni Mark Rutte, pinuno ng alyansa, mas pinaiiting na ng mga kaalyadong Europeo ang suporta sa US matapos aminin ang mabagal nilang simula sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa kanya, nabigla ang ilang bansa sa unang pag-atake pero ngayon ay ibinibigay na nila ang hinihingi ng Washington kabilang ang posibleng suporta sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang lagusan ng langis sa mundo. Makakasama natin si Vice Almirante Patrick Chevaleru, Vice Presidente ng Open Diplomacy Institute at dating opisyal ng estratehikong utos ng NATO sa US. Kasama natin siya mula Paris. Almirante, gaano kahalaga ang suporta ng mga kaalyado ng NATO sa operasyon ng US sa paligid ng Strait of Hormuz? Ano ang sinasabi nito tungkol sa lakas ng alyansa na yon? Sige, ito ay isang komplikadong issue. Una, masasabi ko na ang kalihim general ng NATO, si Mark Hutton, ay hindi kumakatawan sa 32 bansa ng NATO. Ang 32 miyembrong estado. Sarili lang niya ang kinakatawan niya. At medyo nakakagulat ang mga komento niya tungkol sa mabubuting miyembro ng NATO at masasamang miyembro ng NATO. Sa totoo lang, pumunta siya sa Washington para magbigay-pugay sa hari. Ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon, sa totoo lang, hindi ko nakikita na may alinmang bansa sa NATO na mapapadala ng puwersa sa loob ng Straits of Hormuz. Maraming hindi tiyak na bagay. Hindi ito issue para sa NATO. Oo, maraming miyembrong estado ng NATO ang umaasa para sa kanilang kasaganaan sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Pero hindi ko nakikita kung paano maglalakas loob ang alinmang bansa ng NATO na magpadala ng tropa sa ganitong sitwasyon, lalo na't may malaki pang kawalan ng katiyakan. Kung titingnan mo ang mga kumpanyang pandagat, ang pagpapadala ng kargamento sa dagat, ang seguro sa pagpapadala, makukuha mo ang totoong kalagayan ng sitwasyon na yon. Nakakaintriga marinig si Ruth na umamin na may ilang kaalyado na naabutan ng hindi handa. Daano kabihira siyang maglabas ng ganitong pahayag? Ipinapakita ba nito ang kakulangan ng koordinasyon sa NATO? Ano ang mensaheng ipinaparating nito sa Islamic Republic of Iran? Sa tingin ko, natatakot si Maruto. Natatakot siyang makita na giging hindi gaanong mahalaga ang NATO. Sa totoo lang, ang malungkot dito ay mas hindi na ganong kahalaga ang NATO kumpara nun. At hindi ito dahil sa mga bansang Europeo o Canada. Ito ay dahil mismo kay Ginoong Trump na nagpasimula ng mga pagdududa sa sikat na Article 5 ng NATO na siyang artikulo ng pagkakaisa kung saan nadbanta si Ginoong Trump na kunin ang teritoryo ng isang kaalyado, ang Denmark at Greenland. Kaya nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya ang sinasabi namin sa NATO, ang kipot ng Hormuz ay labas sa SAFO. Kaya hindi ito issue ng NATO. Maaring maging issue ito para sa ilan kung hindi man lahat ng mga miyembro ng NATO. Pero hindi ito issue ng NATO. Kaya ang nakikita natin ay merong kalituhan. Which is
na idinulot ng Amerikanong Panggulo. Tungkol sa organisasyong ito na isang depensibong organisasyon na nagpuprotekta sa mga miyembro nito sa mga estadong kasapi kapag ang isa sa mga estadong kasapi ay inatake. At hindi ito ang kaso. Kapansin-pansin, bagong balita lang, may unang hindi Iranian na oil tanker na dumaan sa Strait of Hormuz na yon. Malinaw na madaling mabuwag ang tigil putukan. Mahalagang tandaan na ito talaga ay isa sa iilang oil tanker na nakatawid sa kipot ng Hormuz. Kahit pa sinabi ni Trump na pumayag na ang Iran na muling buksan ito. Siguro ang tanong ko para sa iyo ay, ano sa tingin mo ang posibleng gampanan ng NATO sa pangmatagalan kung sakaling muling tumindi ang tensyon sa rehiyon na malamang ay mangyari? Alam mo, ang NATO ay isang organisasyon, isang pampulitika at militar na organisasyon na gumagana sa pamamagitan ng pinagkakasunduan ng mga miyembro. Kaya para makakilos ang NATO, lahat ng 32 miyembro ng NATO ay kailangang magkasundo. Kung hindi, walang kilos ang organisasyon. Kaya ang posibleng realistiko na sitwasyon ay kapag nasa mas malamig na yugto na tayo ng labanan. Makikita natin ang ilan sa mga bansa ng NATO, lalo na yung may kakayahan at kakayahan sa pag-aalis ng mga mina, na magpadala ng ilang puwersa doon. Pero muli, hindi pa tayo naroroon. Salamat sa pagsama sa amin. Kailangan muna naming mag-commercial break, pero babalik kami agad sa I-24 News. Huwag kayong aalis. May balita kami tungkol sa tigil putukan at posibleng mangyari sa pagitan ng Lebanon at Israel. Maayos namin na plano ang pagre-retiro, pero sana mas marami kaming cash. Sa tingin mo ba may alam ang dalawang yon? Alam ba nilang pwede nilang ibenta ang life insurance nila para magkapera? Parang may gold mine sila pero di nila alam. Grabe yan! Nagbabalik tayo sa I-24 News English. Ako si Natasha Kurczek. Salamat sa pananatili ninyo. Ngayon, hinihintay ng buong mundo kung ano talaga ang mangyayari pagdating sa negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Islamikong Republika ng Iran na gaganapin sa Pakistan. Babalikan ko ang mga panauhin natin sa studio, Security Analyst Jacob Lapin at Senior Correspondent Owen Alterman. Alam mo, napag-usapan namin bago bumalik mula commercial break kung bakit pumasok si Trump sa digmaan at kung natupad ba niya ang mga layunin niya. Sa puntong ito, ang desisyon na pumasok sa mga negosasyong ito, lalo na't kitang-kita nating halos sarado pa rin ang kipot ng Hormuz. Ano ang ipinapapita nito tungkol sa lakas ng Estados Unidos pagdating sa pagpasok nila sa mga negosasyong ito sa ngayon? Sa totoo lang, Natasha, ang karaniwang pagkakaintindi ay mas lamang ang Iran. Si Donald Trump, sa palagay ko, ay pinahina ang posisyon ng Amerika nang sabihin niya kamakailan na wala ng military option ng US para buksan ang Hormuz. Sinabi niya na kahit isang tao lang maglagay ng mina sa kipot, wala nang magagawa ang Estados Unidos. Sa tingin ko, pinahina nito ang posisyon ng Amerika. Noong 2006 matapos ang ikalawang digmaan sa Lebanon, ramdam sa Israel na wala silang magawa laban sa short-range na rocket. Halos ganito rin ang naalala ko, Natasha. At dahil doon, nagsimulang gumalaw ang mga tao sa bansa nito at ang ating startup nation para makahanap ng solusyon na nagresulta sa Iron Dome at pinalawak pa ang ating air defense system para maging pinakamahusay sa buong mundo. Wala kayang epekto rito sa Israel bago at pagkatapos ng Oktubre 7, lalo na sa pakikidigma. Sa tingin ko, dapat gawin din ito sa Hormuz. Dapat pakilusin ang pinakamahuhusay na isip para masigurong hindi na mangyari ulit ito at manatiling may kalamangan ng liberal camp sa pagbubukas ng pandaigdigang daanan ng tubig. Kaya sinimula ni Donald Trump ang digmaan. Tingnan mo, ito ay isang pangulo na may dalawang magkatunggaling udyo. Ang America First na pamilyar sa ating lahat at mas isolationist at ang America Strong. Ang udyok na makita ang Estados Unidos at siya mismo bilang malakas sa pandaigdigang entablado. Ang dalawang pagnanasang ito ay laging naglalaban sa isa't isa. Isang digmaan na hindi kailanman magkakaroon ng ganap na katapusan. At sa ilang pagkakataon, isang pagnanasa, isang instinct ang nananalo at nangingibabaw. Kaya sa ibang pagkakataon, ang kabilang panig naman ang nangingibabaw.
Sa pagkakataong ito, gaya ng madalas mangyari pagdating sa Iran, lalo na sa Pangulong ito, ang instinct na maging malakas ang Amerika ang nanaig. Sa tingin ko, yun ang nagtulak sa Pangulong ito sa digmaang ito na ang resulta ay hindi pa natin nakikita. Magbibigay ako ng mabilis na komento. Ang Iran ay pandaigdigang panganib dahil gumagawa ito ng long-range missile, nagde-develop ng nuclear program at nagpo-promote ng terorismo sa buong mundo. Ang desisyon ni Pangulong Trump na sumali sa digmaang ito ay may makasaysayang kahalagahan at ito ay tiyak na tamang desisyon. Ang pagwawalang bahala sa lumalalang cancer ay parang pagbabaliwala sa Nazi Germany noong dekada 30. Para sa akin, napakatapang ng desisyon ni Pangulong Trump dito. Ngayon, pagdating sa Strait of Hormuz, ito ay isang kipot na kayang-kaya ng militar ng US na buksan sa pamamagitan ng puwersa sa nayon. Binibigyan nila ang mga Iranian ng pagkakataon pumayag sa pagbubukas. Yan ang dalawang pagpipilian para sa Iran. Pumili ka, tutulong ka ba sa pagbubukas ng Strait of Hormuz o US lang ang kikilos? Walang opsyon na papayagan ng mga Iranian na ipagpatuloy ang pagbabanta sa mga barko, lalo na kung kakaunti lang ang kakayahan nila sa lupa para tuparin ang mga banta na yon. Hindi pa rin sinagot kung bakit may tigil putukan na yon dahil mukhang hindi interesado ang Iran. Lilipat na tayo sa susunod na panauhin at babalikan ito para talakayin pa mamaya. Habang tinuturing ng mga lider ng mundo ang tigil putukan ng Islamikong Republika, US at Israel bilang hakbang sa katahimikan, mas komplikado ang reaksyon sa Iran. Matapos ang ilang linggo ng digmaan, maraming Iranian ang nagsasabing hindi ito nagbibigay ng ginhawa sa kanila. Nakakaramdam sila ng kawalang katiyakan, pagkadismaya at pagtataksil. Ang mga mensaheng nagmumula sa bansa ay naglalarawan ng populasyon na nahahati sa pagitan ng maingat na pag-asa at tunay na galit. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang nasayang na pagkakataon para sa makabuluhang pagbabago, habang ang iba naman ay natatakot na baka lalo lang itong magpalala ng sitwasyon. Marami ang nangangamba na magagamit ng rehimen ang tigil putukan para higpitan ang kontrol, lalo na dahil sa mga ulat ng pagkawala ng internet, tuloy-tuloy na pagbitay at posibleng mas matinding panunupil. May ilang Iranian na umaasang bahagi ito ng mas malaking prosesong diplomatiko, lalo na't may inaasahang pag-uusap sa mga susunod na araw. At nais kong ipakilala si Mitra Jashny, tagapayo sa kultura at politika sa Iranian Americans for Liberty. Kasama ka namin ngayon mula sa Italia. Ano ang sinasabi ng mga tao sa Iran na yon? Bakit nag-uudyok ang tigil putukan ng magkakahalo at matitinding reaksyon? At ano talaga ang nangyayari sa mismong lugar? Salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa. Sa ngayon, hindi kami masyadong nakakakuha ng direktang balita mula sa loob ng Iran. Tulad ng, alam mo, halos patay ang internet sa loob ng ilang linggo at sobrang limitado ang komunikasyon. Marami ng analyst sa iyong programa ang nagbanggit na nito. Pero tungkol sa magkahalo reaksyon sa tigil putukan, mahalagang maintindihan ang konteksto. Nagsimula ang digmaan matapos ang malaking krimen ng rehimen ng Iran laban sa sarili nitong mamamayan. Libu-libong inosenteng Iranian ang napatay habang mapayapang nagpoprotesta sa kalsada. Pagkatapos ng marahas na pagsupil, maraming umasa na hihina ng malaki ang rehimen at mapanupil nitong puwersa. May totoong pag-asa na sa tulong ng kaunting internasyonal o kahit makataong suporta, maaaring makabalik ang mga tao sa kalsada, hamunin muli ang rehimen at itulak ang tunay na pagbabago sa politika. Ngunit ang nangyari ay hindi umayon sa inaasahan. Sa simula ng digmaan, may paniniwala na pagkatapos na targetin ang mga pangunahing tao sa seguridad ng rehimen at gumawa ng mga susunod na hakbang para pahinain ang buong sistema, bigla na lang huminto ang proseso. At ngayon, ang naririnig ng mga tao kahit sa loob ng Iran ay mga mensahe tungkol sa kompromiso, tigil putukan at posibleng pagbabalik sa negosasyon. Siyempre, nauuwi ito sa tanong kung gaano na talaga kahina ang Islamic Republic. Mula, may blackout at mahirap makipag-ugnayan sa mga Iranian. Pero posible bang may naihandang pundasyon ngayon para sa mas malaki at epektibong pag-aalsa kaysa noong Enero bago ang digmaang ito? Oo, totoong-totoo ang pag-aalalang ito. Ang nakikita natin at naiulat ay ang mga puwersa ng seguridad ng rehimen ay lantad na naroroon sa mga kalsada, lalo na tuwing gabi. Gumagamit sila ng mga taktika ng pananakot kahit sumisigaw ng malakas para takutin ang mga karaniwang tao.
Kasabay nito, dumarami ang mga ulat na sinusubukan nilang impluwensyahan at hubugin ang mga kabataan na parang nililihan nila ang isang bagong henerasyon ng tapat na puwersa mula sa murang edad. Nagdadala ito ng napakabigat na atmosfera ng takot at kailangan nating tandaan na mga sibilyan ang mga ito, wala silang armas. Wala silang paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya naman, natural lang na ang ganitong uri ng presyon at pananakot ay malalim na nakakaapekto sa mga tao at nililimitahan ang kanilang kakayahang kumilos. Alam mo, syempre, interesado akong marinig kung ano ang siguro masasabi mong mga kinatatakutan tungkol sa mas pinaigting na paghihigpit sa populasyon. Tulad ng sabi mo, mas marami na sa kalsada. Pero ano na ba ang itsura ng paghihigpit na yon? Paulit-ulit nating naririnig ang pahayag mula kay Pangulong Donald Trump na nagbago na raw ang rehimen sa Iran at na may bago na tayong kinakaharap na yon. Pero mula sa pananaw ng mga tao sa loob ng Iran, wala namang ebidensya tungkol doon. Ang tanging media na naa-access pa rin ng maraming tao ay ang state broadcaster Islamic Republic of Iran Broadcasting at patuloy nitong inuulit ang parehong mensahe, parehong kwento at parehong ideolohiya. Kahit ngayon, habang pinag-uusapan ang mga negosasyon, ang mga mukha na sangkot ay sila pa ring mga individual na matagal nang nasa kapangyarihan. Walang nakikitang pagbabago sa estruktura, asal o pamumuno. Kaya hindi talaga makatotohanan na asahan mong tatanggapin ng mga tao sa Iran ang ideya ng bagong rehimen kung wala namang anumang pagbabago na nakikita sa aktwal. At higit sa lahat, nararamdaman ng mga tao sa Iran na hindi sila bahagi ng mga desisyong ito. Kaya nang sinabi ni Pangulong Trump na may tulong nga darating, umasa ang mga tao na may darating na makabuluhan. Para sa mga ordinaryong Iranian, ang tunay na tulong ay ang pagbawas ng kapangyarihan ng mapaniil na mga puwersa ng rehimen at pagbibigay ng seguridad sa tao para makabalik sa lansangan at mailahad ang kanilang hinaing. Ngayon, sobrang pagod na ang mga tao dahil sa matinding presyon at kawalan ng proteksyon. Hindi mo maaaring hilingin sa kanila na maniwala na may nagbago na kung wala namang tunay na palatandaan nito. Sige, syempre, kailangan nating maghintay at tingnan kung paano mangyayari ang 2 linggong paunang tigil putukan na ito. Mitra, maraming salamat sa pagsama sa amin at pababahagi ng iyong pananaw. Sige, bagaman ang tigil putukan sa Islamikong Republika US at Israel ay tinuturing na hakbang sa pagbaba ng tensyon, iba ang tingin dito ng mga estado sa Gulpo ng Arabia. May pangambang lalong lalakas ang Iran mula sa digmaang ito. Ipinapakita na ng Tehran ang kanilang tagumpay at naglalabas pa ng mga larawang nangungutya kay Pangulong Trump. At sa buong rehiyon, nagtatanong ang mga kaalyado ng US ng isang mahirap na tanong. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-atake, libu-libong mga misil at malalaking aksyong militar, ano nga ba talaga ang nagbago? Sa nakaraang 5 linggo, hindi lang Iran ang lumalaban sa Israel. Matindi rin ang pag-atake nito sa mga bansa sa Gulpo at libu-libong misil at drone ang pinaputok sa buong rehiyon. Mahigit 2,700 projectile ang tumama sa UAE, kabilang ang mga pasilidad ng langis, planta ng kuryente, desalination, paliparan at tirahan. Kahit inanunsyo na ang tigil putukan, nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake. Patuloy pa rin ang mga ulat ng missile at drones sa Kuwait, Bahrain at UAE na sumisira sa infrastruktura at nakakasugat ng sibilyan. Nag-aalala ang mga bansa sa Gulpo dahil may hawak pa ring impluensya ang Iran sa Strait of Hormuz, mahalagang lagusan sa pandaigdigang ekonomiya, kaya may matinding pangamba. Ginagamit nila yon para baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Gulpo. Ngunit kahit ganoon, napakaingat pa rin ng mga leader doon. Hindi nila hayagang pinupuna ang tigil putukan ni Pangulong Trump. Pinibigyang diin ng Saudi Arabia na ang pangunahing prioridad ay panatilihing bukas at walang hadlang ang Strait of Hormuz. Tatawagin natin si Dalia Ziada, eskolar ng Gitnang Silangan, para sumama sa atin. Dalia, bakit kaya kahit may tigil putukan, mas lantad pa rin sa pangalib ang maraming estado sa Gulpo, hindi mas ligtas matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa mga infrastruktura sa Gulpo? Salamat, Natasha, sa imbitasyon. Ang problema, wala sa mga bansang Arabo, lalo na sa Gulf states, ang tumatawag dito na tigil putukan. Tinitingnan lang namin ito bilang isang pahinga, isang maikling pahinga na parehong kailangan ng US at ng mga Iranian, ng rehimeng Iranian. Ngunit ayaw ito ng Israel at ng mga Arabo.
Gusto naming magpatuloy ang digmaan hanggang sa tuluyang mapabagsak ang rehimeng Iranian, hanggang sa tuluyang mabuwag ang rehimeng iyon. Gayunpaman, ang administrasyon ng US, dahil sa panloob na pressure na tapusin ang digmaan na ito, ayaw ng Kongreso na pundohan ang digmaan. Sa kabilang banda, ang Islamikong rehimen ay naghahanap ng paraan para makalabas na parang sila ang nagwagi. Nang iminungkahi ng Pakistan na bigyan ito ng 2 linggo, agad nilang sinunggaban ang pagkakataon para makinabang. Pero sa totoo lang, ito ay nag-iiwan ng malaking pagkadismaya lalo na sa mga estadong Arabo sa Gulpo dahil pakiramdam nila una sa lahat, hindi isinama ang kanilang mga interes sa mga negosasyong ito. At muli na naman, kinakaharap natin ang parehong sitwasyon kapag sangkot ang rehimen ng Iran. Lalakas pa ito matapos ang mga negosasyong ito dahil parang tinatrato na itong sistemang pampolitika na handang kausapin ng US, kahit na isa itong teroristang milisya na dapat labanan. Nakakatawang isipin, ang buong sitwasyon ay nagpapaalala sa atin ng eksaktong nangyari noong mga negosasyon tungkol sa tigil putukan sa Gaza, ilang buwan lang ang nakalipas, kung saan tiningnan ng lahat ang Hamas na parang isang grupo na pwedeng kausapin. Nang hindi nauunawaan yon, sa jihadist na mentalidad na kapwa taglay ng mga Iranian at ng Hamas, walang tinatawag na tigil putukan. At sila ay may misyon na wasakin ang US, may misyon din silang wasakin ang Israel. Idadagdag ko rin na may misyon silang wasakin ang kanilang mga kapitbahay na Arabo. Malinaw natin itong nakita nitong mga nakaraang buwan. Kaya anumang negosasyon, kahit sa gitna o pagkatapos ng digmaan, na hindi isinasaalang-alang ang prioridad ng mga bansang Arabo ay pagsasayang ng oras lang. Talia, alam mo, kakarating lang ng mga ulat na ito tungkol kay Trump na nagsabi sa isang phone interview sa NBC News na ang mga leader ng Iran ay iba ang pananalita kapag kaharap ka sa isang pagpupulong kumpara sa sinasabi nila sa media. Sumasang-ayon sila sa lahat ng sinabi naming dapat nilang tanggapin. Nasakop na sila, wala na silang militar. Ito ang sabi ni Trump sa panayam. Nangyayari ito habang kitang-kita nating halos sarado pa rin ang kipot ng Hormuz. Kaunti lang ang dumadaang tanker kahit ito ang pundasyon. Sinabi ni Trump na handa siyang pumasok sa tigil putukan. Gaano kahalaga ang kalakalan sa Hormuz, lalo na para sa mga bansang Arabo sa Gulpo? Isa itong sandigan ng kabuhayan para sa mga bansang Arabo. Ang kipot ng Hormuz ay hindi lang pagmamay-ari ng mga Iranian, sa totoo lang. Pagmamayari rin ito ng mga estado sa Gulpo na ay naroon din ayon sa heograpiya. O ibig kong sabihin, meron sila. Ang mga limitasyon sa bahaging ito ng Golpo. Kaya masasabi kong ito ay pinagsasaluhang pag-aari para sa mga Arabo at mga Iranian. Hindi ito pag-aari ng mga Iranian lang. Dagdag pa rito, isa itong internasyonal na kipot na, ayon sa batas ng karagatan, ay hindi dapat kontrolin ng sinuman. Gayunpaman, ang Iran ay gumagawa ng pananakot sa ngalan ng pakikidigma at ginagamit ang ilang bagay na hindi naman talaga nila pag-aari upang pilitin ang mundo na tanggapin ang rehimeng ito at tanggapin ang pagpapatuloy nito na isang malaking pagkakamali kung tayo ay susuko sa ganoon. Kung babasahin natin ang pahiwatig dito, kung ang mga bansa sa Gulpo ay hindi hayagang pumupuna sa Washington, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kanilang posisyon? At sa totoo lang, sa tingin mo ba ay nagbago ang pananaw ng Gulpo sa Estados Unidos bilang resulta ng desisyon na pumasok sa tigil putukan? Sa kasamaang palad, wala sa posisyon ang mga estado sa Gulpo na batikusin ang administrasyon ng US ngayon. O kahit sabihin na hindi kami masaya sa hakbang ninyong makipagnegosasyon o makipag-usap sa mga Iranian. Bakit? Dahil lahat ng mga kaalyado nila na inaasahan nila para sa kanilang seguridad ay binigo sila. Nagbayad ang Saudi Arabia ng malaking halaga sa mga Pakistani para bigyan sila ng proteksyong nuclear ng mga Pakistani. Ito nga pala ang paraan kung paano nila iniaalok ito sa mga taga-Saudi nang pumirma sila ng malalaking kasunduang militar o depensang sinuportahan ng Pakistan. Pero walang ginawa ang Pakistan, ang Egypt na inaasahan nila. Bilang kapatid na bansa, na palaging tutulong sa kanila tuwing may banta sa seguridad.
Talagang hindi sila pinansin at sa ilang pagkakataon, kumampi pa sa Iran. Dahil sa matinding batikos ng mga bansa sa Gulpo, muling sumuporka sa mga Arabong bansa sa Gulpo. Kaya ang mga bansa sa Gulpo ngayon ay wala, hindi talaga kayang batikusin ang US. At mawala ng US bilang kaalyado sa ngayon din. Sige Talia, gusto kitang pasalamatan sa pagsama mo sa amin. Nilipat na tayo ngayon sa susunod nating kwento. Madalas nating makita ang fighter jet sa mga pag-atake. Pero may team sa likod ng bawat misyon na siyang nagpapangyari sa lahat ng ito. Ang ulat na ito ay mandadala sa inyo sa loob ng isa sa pinakamahalagang unit ng hukbong himpapawid ng Israel, ang Eskwadron ng Pagre-Refuel, na tahimik na nagpapanatili sa mga jet sa ere para sa mahahaba at mapanganib na misyon, kabilang ang malalim sa loob ng Iran. Panuurin ito. Maligayang pagdating. יש דריכות, יש ריכוז, כולם יודעים מה עומד Karaniwang inabot ng araw o linggo ang planong ito, pero nililimitahan lang namin ito sa ilang oras. Napilitan kami, naghintay kami ng tunog ng kampana. Hindi namin palaging alam ang lahat. Disconnect. Good luck sa iyong mission. Walang ingay, walang balita. Ngunit may napakalaking responsibilidad. Ang ika-100 at ika-20 Esquadron ng pagpapakarga ng gasolina, ang Desert Giants sa Nevatim, ay kumikilos upang mapanatiling nasa ere ang mga fighter jet, malayo at matagal. Maligayang pagdating sa RM Eroplano. Ito ang eroplano ng Air Force. Sa cockpit, may 4 na miyembro ng crew. 2 piloto at mekaniko ang nagpapatakbo ng makinang ito na nagsisilbing lumilipad na gasolinahan. Dahil dito, makakapagdala ng mas maraming armas ang mga fighter jet at bawat bombang dala nila ay katumbas ng mas kaunting gatong na kami ang naglilipat sa kanila habang nasa ere. Ang pangunahing katawan ay talagang isang napakalaking tangke ng gasolina at may iba pang kakayahan na idinagdag namin sa loob ng eroplano para madoble ang dami ng gasolina at kasama namin, maraming fighter jet ang sasama sa amin at bawat bomba na makarating sa target ay isa pang missile launcher na mawawala at isa pang pag-neutralize na nangyayari para maprotektahan ang mga tao sa bahay. Paulit-ulit nilang tinahak ang mahaba at delikadong biyahe papuntang Iran at pabalik. Mabilis at eksakto, walang puwang sa pagkakamali. Talagang nagsasagawa kami ng kontroladong pagsalpok sa ere, inilalagay ang hose ng paglalagay ng gasolina sa fuel port ng fighter jet at inililipat ang gasolina sa napakabilis na bilis, daan-daang kilometro bawat oras. Nagsisimula na tayo mag-refuel. Salamat. Disconnect. Nasisimula ito sa masusing, sistematiko at eksaktong kampaplano kasama ang lahat ng fighter squadrons. Itinatakda ang eksaktong ruta na gustong liparin at sinusuri ang dami ng gasolina na kailangan ng bawat piloto para makarating siya na may sapat na oras ng operasyon para maisagawa ang misyon at atakihin ang mga target na itinakda sa kanya. Gaano katagal ang prosesong pagre-refuel? Isang pangyayari na tumatagal ng ilang minuto lang. Depende ito sa kung gaano karaming gasolina ang kailangan ng eroplano, depende rin sa dami ng armas na dala nito, kung saan ito pupunta, at kung nasaan ang mga target. Sa bawat sandali, isang eroplano lang ang ikinakabit namin. Pero kadalasan ay lumilipad kami bilang isang grupo ng ilang eroplano. Kaya marunong kaming mag-refuel ng maraming eroplano ng sabay-sabay. Lahat ng trabaho dito ay mabilis ang takbo, napakabilis ng ritmo. At kailangang eksakto ang lahat. Kailangang eksakto ang lahat, lalo na sa pagtutulungan ng bawat isa. Ang bawat hose na ikinakabit para sa gasolina o bawat tornilyo na kailangang ibalik sa tamang lugar, iniisip namin kung anong naging sanhi para hindi na ito maulit. Hindi ito ang unang beses na nag-operate ang mga miyembro ng squadron sa himpapawid ng Iran. Pero ngayon ay ikinukwento nila na mas mataas ang antas ng kanilang kahandaan. Ang gamit ng putok na ibinabagsak sa mga Iranian, ito ay isang bagay na walang kapantay at ibang-iba kumpara sa nakaraang karanasan namin sa mga operasyon. Yung akala ng iba na pinakamataas na noon ng operasyon, dinoble at inviple pa namin ang tagumpay. Di maintindihan ng iba paano namin nagagawa ito. Kaya marami rin gustong matuto sa amin. Sa likod ng uniforme ng Air Force, sila rin ay mga padre de pamilya na kahit may mabigat na tungkulin sa pambansang seguridad, may mga mahal sa buhay na naghihintay sa kanila sa araw-araw. 1 buwan at kalahati bago ang labanan, ikinasal ako.
Imbes na matuloy agad ang honeymoon sa Thailand, na-reschedule ito ng ilang buwan. May mga kaibigan kami, mga permanenteng tauhan dito sa squadron na 2 araw bago ang labanan ay napaplano ng kasal. Pagkatapos ng kasal, nakuni po kami agad, pumunta sa base at naghintay sa simula ng lahat. Ipinanganak ang anak ng babae 4 na buwan ang nakakaraan at mahigit 1 buwan na kami nga sa labanan. Tapos 1 buwan pa na sandali lang para makasama siya. Kaya sa totoo lang, kalahati ng buhay niya kasama ko siya at yung kalahati pa nandito ako. Alam ng anak ko kapag umuwi ako sa bahay, tinitingnan niya ako. Yung talon na ginagawa niya at yakap niya gamit ang mga paa at kamay niya sa sandaling, dumating ako. Yung mga ganong sandali, kahit saglit lang, nagbibigay lakas para magpatuloy. Marunong kaming mag-manage ng magkasabay na buhay at likhay ng paghihiwalay at paglayong iyon. Alam nila na may nangyayari kapag nawawala kami o kapag umalis kami para sa reserba. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, tumanggap ang iskwadron ng mga batang sundalo na muling magpatunay na maaasahan sila. Bilang komandante, ipinagmamalaki ko sila. Kumikina ang mga mata ko kapag nakikita ko silang tumatakbo sa pagitan ng mga eroplano para masiguro makarating ito sa tamang lugar at oras at ligtas na makabalik. Sigurado akong sila ang henerasyon ng tagumpay. Mga sandalong diretsong galing sa basic training, sumasailalim agad sa pagsasanay habang may labanan, mas mabilis kaysa karaniwan. Dati, ang isang teknisyan ay umaabot ng hanggang kalahating taon para makuha ang kanyang sertifikasyon. Ngayon, ang proseso ng pagsasanay ay pinaikli na lang halos 1 buwan at malagang sabihin na hindi ito nakakaapekto sa kalidad ng 23 ka pa lang at napakalaki na ng responsibilidad mo dito. Naalala ko na 2 taon at kalahati na mula nang matapos ko ang kurso. Naisip ko, kailan kaya ako susunod at magamit ang natutunan at pinagandaan ko. Dumating ito ng mas mabilis kaysa inaasahan. 2 kalahating taon pa lang ako rito kasama ang mga taong may mga 25 taon na sa tungkuling ito. Masaya rin ako naging bahagi nito. Sa kabilang banda, umaasa talaga ako na sa huli ay makakamit natin ang mga layunin na itinakda sa atin at magtagumpay tayong alisin ang banta na narito tayo para alisin. At paano kami hindi magtatanong? May sandali ba habang lumilipad na sumisilip ka saglit sa tanawin sa ibaba? Habang ginaganap ang misyon, halos walang oras para magmasid o maranasan ang tanawin ng gitnang silangan. Pero sa mga particular na sandali, tulad ng sa pagitan ng pagre-refuel o sa pagitan ng mga misyon, kung kailan pwedeng huminga at magpahinga ng kaunti, may pastoral na pakiramdam, may malaking disonansya. Makabalang araw, magpalipad ka ng civilian flight sa Iran. Sana kung posible lang, malaking pangarap yon. Kakapasok lang, naglabas ng pagtatasa ang Israeli Defense Forces matapos ang mga paglulunsad mula sa teritoryo ng Lebanon simula kaninang umaga. Posibleng madagdagan pa ang mga lugar sa Israel na tatamaan ng putukan sa mga susunod na oras. Binibigyang diin nila na sa panahong ito, dapat alerto at responsabale ang publiko, manatiling malapit sa bomb shelter at ligtas na lugar at sundin ang tagubilin ng Home Front Command. At kung magkakaroon ng anumang pagbabago sa pagtataya ng sitwasyon, ang publiko ay, syempre, agad na abisuhan. Sabi ng IDF na handa silang kumilos para sa depensa anuman ang mangyari. Kasabay nito, may bakbakan ng Israel at grupong teroristang Hezbollah na suportado ng Iran mula Lebanon. May magandang balita. Sa unang pagkakataon matapos ang 40 araw, magbubukas muli ang isa sa pinakasensitibo at simbolikong lugar sa mundo. Ang mga banal na lugar sa Jerusalem, ang Western Wall, ang Al-Aqsa Mosque at ang Church of the Holy Sepulchre ay formal ng muling mabubukas ng kanilang mga tarangkahan matapos magsara noong panahon ng digmaan laban sa Iran. Dahil dito, daandang Hudyo, Muslim at Kristiyanong mananamba ang gumalik agad matapos ang mga linggo ng takot at paghihigpit. Ipinatupad ang pagsasara noong Pebrero 28 dahil sa seguridad na nagdulot ng pagkadismaya sa 3 relihiyon. Ngayon, bukas na ulit ang mga pintuan. Isa pang malaking balita para sa mga magulang sa Israel. Matapos ang mahigit 1 buwang serena, 2.2 milyong batang Israeli ay bumalik na sa paaralan ngayong umaga. Muling nagbubukas ang mga silid-aralan sa karamihan ng bahagi ng bansa habang lumuluwag ang mga restriksyong ipinatupad noong digmaan sa ilalim ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit hindi pa ito ganap na pagbabalik sa normal. Sa Hilaga, mahigpit pa ring limitado ang operasyon ng mga paaralan. Ibig sabihin, may ilang klase pa rin na isinasagawa sa loob ng mga bomb shelter dahil sa patuloy na banta mula sa grupong terorista na Hezbollah. At kahit sa gitnang bahagi ng Israel, nagbabala ang IDF na hindi pa nawawala ang panganib. Maaring magkaroon pa rin ng mga rocket na aabot dito o maging sa mas timog na bahagi. Kaya ang nakikita natin ay talagang maingat na muling pagbubukas. Unti-unting bumabalik sa normal ang Tel Aviv, Jerusalem at rehiyon ng Chevron. Pero patuloy pa ring naghahanap ng mga hindi sumabog na pampasabog ang mga otoridad.
Iyan muna mula sa News Desk na I-24. Ako si Natasha Kerchak. Manatili kayo, magpapatuloy kami.